Binawian na ng buhay ang nag-iisang sakay ng kotseng nahulog sa bangin. Dahil sa pag-iwas sa kotseng sinasakyan nila ni Rafael na nawala ng kontrol sa manibela. Sandaling namanhid ang pakiramdam ni Marian. Lalo na nang makita niyang iniahon ang katawan ng babae. Hindi siya umalis doon. Dahil alam niyang hahanapin din ng batas ang may kasalanan, directly or indirectly sa nangyaring aksidente. Parang kinurot ang puso niya nang makita ang anyo ng babae. Maganda ito. Mastisahin, tila isang modelo. Chestnut brown ang buhok na lampas balikat. Balingkinita ng katawan at maumbok ang tiyan. Buntis pa yata ang kawawang babae, sabi ng isang nag-oososyong babae. Napapikit si Marian. God, sana'y isang masamang panaginip lamang ito. Bumalik siya sa kanyang kotseng ipinarada niya sa isang gilid ng highway. Nanlulumo siyang naupo sa driver's seat. Yumuko siya habang ang dalawang magkadaop na palad ay nakatuon sa manibela. Doon niya isinubsob ang mukha. Magkakahalo na ang damdamin niya ng sandaling iyon. A hint of guilt, fear, at panlulumo para sa dalawang buhay na nawala. God, alam ninyong walang may gusto nang nangyari. Aksidente ang lahat. Iniwasan lang namin ang truck na makakasalubong namin. Hindi namin gustong may madisgrasya ng dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Subalit naisip niya, tanggapin kaya ng mga taong nagmamahal sa babae ang katwiran niyang iyon? For sure may sisisihin ng mga ito. At tiyak na siya ang babagsakan ng sisi kahit paanong paliwanag ang gawin niya. Lumala ang takot niya, lalo na nang maisip na may asawa na ang babae. Diyos ko! Paano kung haharapin ang galit ng mister ng babae? Pinukaw siya ng isang baritonong boses. Miss? Nang mag-angat si Maria ng mukha ay isang malaking lalaki ang tumambad sa kanya. May hawak itong notebook at ballpen. Record book marahil iyon ng isang officer na mag-iimbestiga. I'm SPO Tuvong Manalo. Pakilala nito sa sarili. Kukuhanan ko lang kayo ng statement tungkol sa talagang nangyari. Tinambol ng magkahalong kaba at takot ang puso ng dalaga. Lalo na nang mapansin niya ang ilang pares ng mga matang nakatutok sa kanya. Mga usisero na tila ba siya ang gustong kondenahin. Ang mga taong ito ay wala namang alam sa tunay na nangyari. Ano pa kaya kung asawa o nobyo ng babaeng na disgrasya ang kaharap niya ngayon? Pwede bang kunin ang pangalan niyo, miss? Tinanggal muna niya ang bara sa kanyang lalamunan. Huminga siya ng malalim at pinakawala ng lahat ng tensyon. Kailangan niyang maging matatag. Nangako siya kay Rafael na kakayanin niya iyon mag-isa. Huwag lamang malaman ni Gladys na magkasama sila. Marian Alvarez po. Edad 24. Taga saan? Halos magkabundol ang kanyang dila habang sinasabi ang address. May witness na nagsabi sa amin na kayo ang iniwasan ng Volvo kaya ito nahulog sa bangin. Lumihis daw kayo sa lane niyo at sinakop ang lane na papuntang norte. Kaya umiwas ang Volvo para hindi kayo makabangga? Sabi ng pulis sa tonong humihingi sa kanya ng kumpirmasyon. Hindi ko sinasadya. Biglang umatake ang migraine ko, sinabayan pa ng hilo. Kaya nawalan ako ng konsentrasyon sa pagmamaneho. Hindi ko gustong mangyari yun. Iniwasan ko lang din ang isang truck ng soft drink na paahon at pasalubong sa akin, na dahilan kaya ako napunta sa kabilang lane. Wala ba kayong kasama sa kotse? Wala ho. Kinakabahang sagot niya. Sanay ba kayong magmaneho? Oo. Pwedeng makita ang lisensya niyo? Sa nanginginig na kamay ay kinuha ni Maya ng kanyang driver's license at inabot sa pulis. Pwede bang maimbitahan kayo sa headquarters ng Traffic Bureau at doon kayo magpaliwanag? Napalunok siya. Kung tutuusin, dapat ay sila ni Rafael ang humarap sa sitwasyong ito. Ngunit nagsakripisyo na siya para sa kapatid. Lulubos-lubusin na niya. No! Hindi pwede to! Halos dumagundong ang tinig ni Travis sa apat na sulok ng villa niya na tumagos hanggang sa mga katabing villa. No! Clarice! No! At paulit-ulit niyang sinuntok ang pader hanggang sa magdugo ang kanyang kamao. Travis, what is going on? Si Anton, kasama ang asawa nito. Eksaktong nagdaraan ang mga ito sa villa niya at narinig ang kanyang malakas na sigaw. Na-aksidente si Clarice! Sabi niyang bahagya pang sumigok. She's gone, kasama ng baby namin. Napakapit si Heidi sa braso ng asawa dahil sa narinig na masamang balita. Hindi ikinulong si Marian pagkatapos siyang maimbestigahan ng mga pulis.
kasama ng isang witness na driver ng taxing kasunod ng kotse ni Clarice. Hindi na niya kayang magmaneho sa sobrang tensyon. Tumawag siya sa bahay nila at nagpasundo sa mami niya. Ikinuwento niya rin dito ang mga nangyari. Clarice, I'm sorry Clarice. Hindi ko kasalanan. Lalong hindi ko gusto ang nangyari. I'm sorry, nalulungkot ako sa naging kapalaran mo. Wika ni Marian sa sarili. Palabas na si Marian ng police headquarters nang sulubungin siya ng isang reporter ng TV network. May kasama itong lalaki na may dalang video camera. Miss, kasalanan mo ba talaga ang... Please, wala akong kasalanan. Hindi mo ako dapat kunan o hinga ng statement. Nakapagpaliwanag na ako sa pulis. Tinangka niyang umiwas at itago ang kanyang mukha mula sa kamera, subalit hindi siya pinakawala ng reporter at cameraman. Mabilis siyang lumulan sa kotse at isinara iyon. Doon na niya hihintayin ang pagdating ng kanyang mami. Sana'y hindi siya nakunan ng cameraman. Unfair naman sa kanya na ituring na salarin, samantalang hindi niya direktang kasalanan ang nangyari. Hindi roon natapos ang gusot na iyon. Kailangang humarap sa korte ni Marian upang patunayan hindi niya kasalanan ang lahat. Nakatulong ang medical certificate niya ng pagkakaroon ng migraine at ng vision na hindi 20/20. Bilang parusay, binawi ang kanyang driver's license. Wala raw siya sa tamang kondisyon upang magmaneho. Ngunit pakiramdam niya ay hindi lamang lisensya ang nawala sa kanya, kundi ang malinis niyang pangalan. At inusig siya ng mga magulang ni Clarice sa nangyari. Nangatwiran siya, subalit hindi yon tinanggap ng mga ito. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala ang anak namin! Muntik na siyang suguri ng ina ni Clarice kung hindi siya naprotektahan ng kanyang abogado. Hindi niya matanggap ang akusasyon na ito. Ngunit alam niyang ang mga taong depressed ay naghahanap ng mapagbubuntunan ng sisi para magluwag ang sakit na kalooban. Ibibigay na niya sa pamilya ni Clarice ang bagay na iyon para man lang magluwag ang loob ng pamilya ni Clarice. Tutal, alam niyang malinis ang kanyang konsensya. Noon din niya na lamang ikakasal na pala si Clarice. Ipinagpasalamat niyang hindi umattend sa hearing ang fiancé nito. Dahil malamang uusigin din siya ng lalaki. Anong ginagawa mo rito, Rafael? Maang na tanong ni Maya nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Nagpunta ako para mangumusta. Nagilty ako nang iwan kita sa sitwasyong yun. Inako mong lahat ang... Hindi natin ginusto ang nangyari. Aksidente yun. Pero okay na ako, Rafael. Okay nang lahat. I'm so sorry, Marian. Naisip kong siguro nga gulo lang ang ibubunga kung hindi pa kita kakalimutan. Mabuti naman at napag-isip-isip mo na yan. Kailan mo nga pala dadalawin si Gladys? Word siya sa'yo. Wika pa ng binata. Sabihin mo sa kanyang okay na ako. Baka bukas ay dumalaw ako sa kanya. Sige, aalis na ako. Pasensya ulit sa nangyari. Goodbye, Rafael. At nang isara niya ang pinto, umaasa siyang isasara na rin ng binata ang pinto ng puso nito para sa kanya, upang tuluyan na nitong matanggap si Gladys roon. Naisip niyang bumalik na lamang sa Hong Kong, ngunit nakiusap ang mami niya. Ayoko nang malayo ka, anak. Tayo na lang natitira sa bahay na to. May pamilya na si Gladys. Bakit kailangang sa Hong Kong ka pa magtrabaho? Mas maraming opportunities doon, mami. Katwiran niya habang magkatulong silang nagbe-bake ng cake. Hindi ba't balak mong magnegosyo? Bakit hindi mo pa ituloy iyon ngayon? Baka hindi pa kasya ang naipon ko, mami. Problema ba yun? Anong ginagawa ng pera ko? Sa inyo ko rin naman iiwan niyo ng kapatid mo. Habang naglalagay ng itlog sa egg beater ay nag-iisip si Marian. Matagal na niyang pangarap ang makapagpatayo ng isang pizza restaurant. High school pa lamang ay nahilig na siya sa pag-eksperimento ng paggawa ng pizza pie. 2 summer siyang nag-enroll sa isang culinary class na nag-specialize sa Italian cuisine. Siguro nga'y panahon na para itayo niya ang pangarap na negosyo. Dahil sinuportahan siya ng kanyang mami sa finances at nakumpleto na niya ang impormasyong kailangan para sa pagpapatayo ng negosyong binabalak, within a month ay naitayo niya ang Marian's Pizza and Restaurant sa Visayas Avenue. Ginawa na lamang niyang Italian sounding ang pangalan niya at iyon ang kanyang ipinangalan sa restaurant ng specialty, as the name suggested, ay pizza pie. Siya mismo ang nagpe-prepare ng mga toppings. At siya na rin mismo ang nagturo sa mga tauhang nakuha niya sa paggawa ng pizza pie na fresh na isi-serve sa mga customers. Mukhang magandang itatakbo nitong business mo, Marian, sabi sa kanya ni Rika, close friend niya mula pa noong college. Kasama niya ito noon sa pagpaplano sa pizza restaurant na gusto niyang itayo.
Kaya lang ay maaga itong nakapag-asawa. Sa Canada nagtatrabaho ang asawa nito at ine-encourage niya itong maging bahagi ng restaurant niya. Tinanggap naman nito ang alok niyang magtrabaho sa Marian's. Sana nga'y magustuhan ng public ang mga varieties ng pizza rito. I'm sure nakita mo naman sa first 3 days pa lang ay puno na itong restaurant natin. Bumabalik ang mga customers na nakakatikim ng pizza natin. I bet within 1 year, magdadagdag ka ng panibagong branch. Pinalolobo mo naman kaagad ang ulo ko porket kaibigan kita eh. Dinunggol niya sa siko ang kaibigang katabi niya sa counter. Nang mag-angat sila ng tingin ay may tumawag sa kanyang pansin. Dahilan para hindi niya alisin doon ang kanyang paningin. Isang lalaki ang papasok sa restaurant. Itutulak pa lamang nito ang glass door ay tinawag na nito ang kanyang atensyon. Hindi lang dahil sa napakaganda nitong pagdadala ng suot na Amerikana, kundi dahil napaka-elegante nitong kumilos. Maging sa paghakbang ay para itong isang royalty. Saglit itong huminto at iginala ang paningin. Tila naghahanap ng bakanteng table. Sino siya? Sa maarteng paraan ay tanong ni Rika na natigilan din ng mapansin ang lalaking umagaw sa kanyang pansin. Hoy Marian, sino ka ko yan? Malay ko, ewan ko, ngayon ko lang siya nakita rito. Dahi, ang gwapo. Artista ba yan ha? Hindi ko nga alam friend. Baka napadayo lang ng kain dito. Ang gwapo niya, Pilipinong-Pilipino ang dating. Pero yan na yata ang isa sa pinakagwapong Pinoy na nakita ko. May bahagyang kilig na sabi ni Marian. Naka-Amerikana siya pero pumasok dito sa restaurant natin. Oo nga, lapitan mo Rika. I-welcome at i-accommodate mo. Ha? Bakit ako? Ikaw dapat diba? Ikaw ang manager, remember? Pero ikaw ang may-ari. Ikaw na kasi, nahihiya ako eh. Ewan ko ba, parang hindi ko kayang lumapit sa kanya. Bigla akong ninervyos. Nakakita ka lang ng gwapo, ninervyos ka na? Para kang teenager ha? Sige na Rika, lapitan mo na. Hindi pa siya nakakakita ng table na bakante. Sumunod naman ito. Inayos pa muna ang sarili bago nilapitan ng gwapong lalaki. Excuse me sir, welcome to Marian's. May isa pang table doon sa bandang sulok if it's okay with you. Yeah, sure. At sumunod ito kay Rika. What do you have here? Tanong nito nang makaupo. We have a variety of pizzas and pasta. We also serve other Italian dishes. But of course, we also have some Filipino dishes. If you'll excuse me, I'll get you our menu. Saglit na tumalikod si Rika upang kumuha ng kopya ng menu. Nagmamadali itong bumalik sa table na kinaroroonan ng lalaki at nakangiting iniabot iyon dito. This grandfather pizzaroni. Let me try this one. It has vegetable toppings, sir. Radish, carrots, cabbage, and cauliflower with mozzarella cheese and chili. I'm sure you'll love it. Sounds great, huh? Would you like to try our pasta Marian's balls? Pasta Marian's balls? Ulit ng lalaki. It's one of our specialties here, sir. A meatball and pasta combination served with our special spicy oyster sauce. Okay, let me try that one. How about your drink, sir? Let me have a tea. Is that all, sir? Yeah, and thank you. For a moment, sir, your pizza will be served fresh. Patalikod na si Rika nang muli itong tawagin ng lalaki. Miss? Yes, sir. Are you the owner of this restaurant? No, sir. My friend Marian is the owner. Itinuro ni Rika ang kaibigan na nasa counter. Nakatingin ito sa kanila. Subalit agad nagbaba ng tingin nang makitang lumipat ang tingin dito ng gwapong customer. Gusto ko siyang makilala personally. Bagamat na bigla ay sumagot si Rika. Tatawagin ko lang siya, sir. Yes, please. Pagkatalikod ni Rika sa lalaki, ay hindi nito maiwasang magtaka kung bakit gustong makilala ng kanilang gwapong customer si Marian. Gusto ka raw makilala. Ha? Kumunot ang noo ni Marian. Bakit daw? Ewan ko. Pero di ba dapat ikaw naman talagang mag-entertain ng mga customer dahil nagsisimula pa lang tayo? Saka makakatulong ang charm mo para mag-boom itong Marian's Pizza. Nitong huling 2 araw, ay siya naman talaga ang personal na nag-aasikaso sa mga customers bilang may-ari ng restaurant. Ngunit sa hindi niya maintindihang dahilan, bigla siyang inunahan ng kaba na harapin ang gwapong customer na siguro'y napadaan lang.
Sa pamimilit ni Rika, siya na rin ang personal na nag-serve ng order ng lalaki. Ngunit dama niya ang nerbiyos habang dala ang tray. Mabuti na lamang at nakarating siya sa table na kinaroroonan nito bago tuluyang manginig ang kanyang mga kamay at mabitawan ng tray. "Here's your order, sir," magilaw niyang sabi. Saka isinerve ang order nito. Pinilit niyang kalabanin ang kaba. Nakakahiya naman sa gwapong customer kung mahahalata nitong tense siya. Tumayo ito. "I'm Travis Morales." Inilahad niya ang nanlalamig na kamay bilang pagtanggap sa pakikipagkilala nito. Marian Alvarez." Muntik na siyang hindi makapagsalita dahil pakiramdam niya ay may libong boltahe ng kuryenteng tila sumagitsit sa kanyang katawan na nagmula sa mainit na palad ng binata. Matagal bago nito binitawan ang kanyang kamay. At pakiramdam niya, nagkabuhol-buhol na ang kanyang hininga, lalo na ngayong nagkalapit sila ng lalaki. Kanina from a distance, napansin na niyang attention drawer ang itsura at forma nito. Higit pala sa malapitan, dinig niyang sariling kabog ng puso niya. Hindi kaya marinig iyon ng kaharap? Maganda ang mga mata nito na binigyan ng makakapal na kilay. Hindi niya alam kung nagpapapungay lamang ito ng mga mata o natural nang mapupungay ang mga iyon. Parang inaantok o parang nanunukso. "So, ikaw pala ang owner ng bagong restaurant na ito?" Sabi nito nang sa wakas ay bitawan ng kanyang kamay. "Yes, Mr. Morales. Salamat naman at napadaan ka." "Mahilig akong kumain at naging gawi ko nang maghanap ng bagong putahe, ng bagong lugar na makakainan. At sana'y mamit namin ang mataas na panlasa mo, Mr. Morales. Enjoy your meal." Isinenyas niyang maupo na ito para kumain. Pagkaupo nito, naupo rin siya sa kaharap na silya. "Come on, join me." Magilong na anyaya nito. "Thanks, just enjoy your meal." Ipinagpasalamat niya na nabaling na sa pagkain ng pansin nito dahil pakiramdam niya ay mangangalog ang kanyang mga tuhod. Kung hindi pa nito aalisin sa kanya ang nakakahipnotismong titig nito. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay nanunuot sa buo niyang pagkatao ang klase ng titig nito. Naaalala niya si Rafael noong una silang magkabunggo sa LRT station. May kaba rin siyang naramdaman, ngunit kabang hindi ganito kalakas. "Do you really serve your pizza this big?" "Yes, Mr. Morales." Ang isang order ng pizza pan ay may kalaki na parang isang maliit na bilao sa halagang 190 pesos. Sinadya ni Maria na gawing ganoon kalaki ang bawat serving ng pizza upang maiba naman sa mga kakompetensya. Nakuha niya ang ideyang iyon sa isang restaurant sa Taiwan. "Especially made para sa mga malalakas kumain katulad ko, ha?" Natatawang sabi ng lalaki matapos ang ilang kagat sa isang slice. "But I doubt kung kaya kong ubusin ito." "I'm sure mauubos mo dahil magugustuhan mo," tiwalang sabi ni Marian. Amused na amused siya habang pinapanood ang pagkain nito. Maging ang pagsubo at pagnguya ay halatang well-mannered ito. Hindi niya napapansin na bawat detalye, maging ang pagkurap ng mga mata nito ay pinag-aaralan niya. "This grandfather pizza is great." Anitong halatang nasiyahan sa pagkain. "I prepared it myself." Sabi naman niya. Hindi alam kung bakit gusto niyang magpa-impress sa harap nito. "Hindi pa ako nakakatikim nito sa mga pizza restaurants na napuntahan ko. I experimented on it. Dito mo lang talaga matitikman yan. Walang ibang pizza parlors niyan. Marami pa akong ine-experiment na pizza varieties. We have the pizza marinara na seafoods ang toppings. And we also have this pizza tropicana topped with tropical fruits." "Wow, mukhang gusto kong itry ang lahat." "I would love to let you try different varieties." At sinenyasan niya ang isang waiter. Umorder siya ng iba't ibang varieties ng pizza pie na ipinagmamalaki nila. "Dahil bagong customer ka, this one is an open house." "Really? Pero hindi ako papayag. I'll pay for what I eat." Alam kong nagsisimula ka pa lang at gusto kong makatulong sa isang nagsisimulang businesswoman. "No, it's okay." Pamimilit ni Marian. "No, don't insist. Hindi ko kakainin yan kung hindi mo pababayaran." "Ikaw na ngang bahala." Nangingiting sabi ng dalaga, ngiting magaan na magaan sa kanyang puso. Mula nang makasal si Rafael kay Gladys, ay hindi na niya matandaang ngumiti siya ng totoo. Aaminin niyang mabigat pa rin ang kanyang puso, ngunit sa harap ngayon ng isang bagong kakilala, sa katauhan ni Travis Morales,
nagawa niyang ngumiti ng may gaan sa puso. Parang napakaaliwalas kasi ng mukha nito. Nagniningning ang mga mata, laging may nakahandang ngiti sa mga labi. Bagamat yaong klase ng ngiting tipid at tipong misteryoso.